Ayan, good morning. Pakita ko lang sa inyo yung top speed. Chillax lang tayo, overtake, di ba? Pakita ko lang sa inyo yung top speed ng level 1 sa naka-lithium. 35 po. Ayan, 80 volts pa rin po tayo kasi 83 tong ano nito eh. Stock. Tignan niyo pag binitawan ko, magiging 80. Ay, ayaw na. Kanina 81. Ayan, so binitawan ko, freewheeling tayo. Kasi kanina nakababad tayo sa ano, hindi ako nagle-level 2. So, ayan. So, yun ang advantage. Nadagdagan po ng mga dalawang speed. Dati 33 lang po yung top speed dahil sa bigat po ng lead acid. So, ngayon naging 35 na siya. Ang laki pong tulong, di ba? Hindi, pero totoo po, malaki pong tulong. Kasi puro maliliit na percentage po dyan. Kahit naman po sa motor, magpalit kayo ng tambucho, mga 10%. Ganun lang po yung dinagdag niyan. Tapos kailangan nyo magtono. Ibig sabihin ng tono, tuning mo para tumakbo pa ng mas matulin doon, lumagpas pa doon sa percentage na yon. So yan, naalala ko yung ano, Raptor saka yung ano, ng mga pickup, yun ano ng multicab eh. Yung shinare ko doon sa page. So yun, level 1 lang po yan. Nagta 35 po tayo. Naka-fix po siya tumakbo dahil patag naman po, no? So naka-affect din yung tamang hangin, no? Kasi last time sabi ko parang ang lakas sa battery. Ayun, dahil magkaangkasan pa kami. Kaya tapos malambot yung gulong. Ayun yung ano, ayun yung dahilan. So ngayon tingnan niyo po, ang ganda na po ng ano, butas na yung ano ko, yo. Bili tayo ng ano para pang vegan. So ayun, pag malambot masyado, mabigat din, no? Pagka matigas ang gulong, kahit pa paano nakakapag free wheel. Ayan, sa mga nagtatanong ano ba dapat, so may nagtanong po na nakaraan, ano ba dapat na PSI kapag lubak-lubak. Well, ang advice ko dyan, yung normal pa rin. Ako, ano yung normal para sa akin? 30-28. So depende pa rin po yan sa gulong, no? Sa klase ng gulong na nilagay ninyo. Pero ako standard po kasi 30-28. No, bakit ano, may nagtanong, bakit po 28 sa harapan, hindi po pwedeng parehas 30? Ayan, magandang tanong. Ayan, nagle-level 2 na po tayo kasi medyo highway na po to. Kaya kailangan natin sumabay ng konti. Excuse me. So, yan. Excuse me ulit. So, overtake muna tayo. 41, 42, 43. Ayan, sa level 2, 43. So, limiter kasi siya. Naka-program siya na ganyan. Ayan, so, ayun, bakit nga ba mas malambot ang kailangan sa harapan? Kung mapapansin nyo po kasi sa pag pumipreno sa harapan, lahat po ng bigat papunta sa harapan. Papunta po sa harapan. Diba? Ito na lang po sample. Pag ito po, pumipreno ka sa likod, ito. Mag-ano yan? Ano tawag nila doon? Nakalimutan ko eh. So, yun yung ano, pwedeng magwala yung likod. Pagdating sa harapan, pagka pumreno ka ng biglaan sa likod, ganyan. Pagka pumreno ka sa harapan, pag gano'n siya. Sa tamang speed po, sa tamang preno kasi lahat ng force pagka paharapan, nakita nyo lumalambot ng konti, mas dumidiin po siya sa lupa, sa kalsada. So yun po yung explanation doon kung bakit mas malambot ng konti yung harapan, no? So depende. Sa mga big bike kasi, ang bigat niya nasa tangke, nasa gitna. So mas matigas ng konti yung harapan dahil mabigat po yung manibela dahil nandun po yung load, no? Yung likod naman po, actually di po ako gumagamit talaga ng preno sa likod. Kaya po mas malambot ng konti yung likod. Ayun, so ganun po siya. Depende lagi yan sa ano, no. May kanya-kanya po tayong ano, pero yung standard ganun po 'yun. So lilipat tayo ulit dahil kumakanan dito at nagsasakay, no. So ayun, ganun po yung ano,
kung bakit mas malambot yung harapan na kailangan. So level 1 tayo ulit. Dito muna tayo. Ayan, nag 78. 10 kilometers na po tayo. Ayan, nag 79. So sa 10 kilometers, ayan na po yung ano natin, nagiging range ng battery sa lithium po, na 72 volts 30 amperes po ito. So sulit na rin po siya kasi hindi ka na po kailangan magpahinga-pahinga, abangan mo, di ba? So yun, kita-kits nga pala tayo bukas. Actually ngayon po siya, no? Doon papunta pong MOA. Maluwag po, samantalahin nyo, wala pang ulan. May bagyo po. Nagagalit si Christine. Ayan. So yan, medyo ano ngayon, masarap pong mag e-bike, maluwag, nakakapag freewheeling tayo. So yun, ano pa bang ma-discuss natin? So yung pinilitan natin kagabi yung headlight, no, in-upload ko na rin para makita nyo paano magpalit. Basic lang po, palit lang po yan, plug and play. Basta 12 volts po 12 volts na LED ang ikabit nyo. Wag na wag po kayong magkakabit ng halogen. Mainit po masyado yun. Kita nyo nga po yung LED na kinabit ko kapon, may fan para hindi mag-init. So yung halogen pa kaya. So yung halogen habang umiinit po yung lumalakas, pero mainit talaga siya. Pwede siyang makalusaw ng mga plastic or ng reflector. Ayan, nandito na naman tayo sa paborito nating pinagsisimulan ng pag-post ng video. Ayan, ano pa ba ang mga tanong ng mga nakaraan natin sa ating comment section? Yung mga kung kaya ba yung ano, tinan niya po 11 kilometers, 80 volts po yung natira sa lithium po. Yan po sa lead acid. Ang lead acid po kasi 80 volts. So mga 78 na kagad yan, 77. Pero nag-ano yan, nagkukunat sa 77 volts. Ano ibig sabihin ng nagkukunat sa 77 volts? Tumatagal siya sa 77 hanggang pababa. So pag yan nakikita nyo 75, pagka pumipiga o pagka dating sa medyo ano na, mas mababa, nagsi 72 na yan, ayun, medyo kailangan nyo na siyang i-charge yun pagka nakita nyo na yung 72 volts na yun. So proper gear pa rin, papunta tayo EDSA pa rin. May mga nagtatanong kung pwede sa EDSA. Eto po, lagi po tayo nasa EDSA. Kung kaya daw ba flyover, kaya naman po, basta tamang buwelo lang naman yan. Kasi yung napansin nyo po, meron po akong video na paakyat, matarik po yun, lead acid po. Yun nga lang po, wala po akong angkas. Hindi ko lang po sure, mukhang tingin ko hindi kakayanin. Mukhang kailangan may mag-sacrifice bumaba. Pero kaya po yan. Tamang buwelo lang po, tamang ano, diskarte, no? Ngayon, kung ang tingin nyo ay napakalakas ng e-bike ninyo, kahit pahinto-hinto pa kayo sa gitna, ay naku po, susunugin po yung hub ninyo nan. Uy, nasiraan si kuya. Bakit? Ubusan ba ng ano? Mukhang hindi naman flat. Ayan, ang mahirap. So papapansin nyo po, kaya ako po dini-DIY, pinapakita ko sa inyo. Isipin nyo po, pag wala pong pwedeng umano sa inyo, kasi may kanya-kanya pong oras yung mga tao, diba? May papasok dyan, not unless talagang mayroong mga gustong tumulong agad. So yun. So yan, agham na tayo. So yun, ano na pa bang ano natin? So yun, kita-kits tayo bukas guys. First time to, napakasaya na itong mangyayari na to. Ang masarap po talaga sa event eh, laging naka-smile ang mga tao, no? So yun, kita-kits lang po muna tayo. Masyado na pong mahaba tong video. At na-explain ko naman po kahit paano, sana po may natututunan po kayo sa video na to. Kung meron po,
kung pwede pong ma-request ko, mag-comment lang po kayo na meron po kayo natutunan. Ayun, so parang ano yun, anong moral story of the movie? So ayun, maraming salamat po. Kita-kits tayo. Ingat tayo guys.